Bakit hindi lahat ng Singapore jobs ay pwede sa mga Pilipino? Ang totoong rules sa work permit. May nakita kang job opening sa Singapore. Maganda ang sahod. Nagpadala ka ng application. Tapos, wala o mas malala pa. Na-reject ang work permit mo at walang nagpaliwanag kung bakit. Narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga OFW. Sa Singapore, hindi lahat ng trabaho ay bukas sa lahat ng nasyonalidad. At hindi lahat ng employer ay pwedeng umupa sa iyo, kahit gusto nila. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang totoong rules sa likod ng work permit system ng Singapore. Bakit ang ilang trabaho ay sarado sa mga Pilipino? At ano ang pwede mong gawin? Paano gumawa ang work permit system ng Singapore? Ang work permit system ng Singapore ay employer-driven. Ibig sabihin, ang employer, hindi ang worker, ang nag-a-apply para sa work permit. Kailangan munang matugunan ng employer ang mga eligibility requirements bago pa man isaalang-alang ng MOM ang application. Iba ito sa mga bansang direktang nag-a-apply, ang worker para sa work visa. Sa Singapore, hindi ka pwedeng mag-apply ng work permit ng mag-isa. Matatanggap mo lang ito kung ang isang eligible na employer ay nag-a-apply para sa iyo. Ibig sabihin nito, kahit ganap kang kwalipikado at handa ng magtrabaho, maaaring ma-reject ang permit dahil sa sitwasyon ng employer, hindi sa iyo. Unang dahilan, sector at occupation restrictions. Ang work permit system ng Singapore ay nagdi-divide ng mga trabaho sa mga sector. Construction, marine, process, manufacturing, services, at domestic work. Ang bawat sector ay may sariling rules. Ang ilang occupation sa loob ng ilang sector ay bukas lamang sa mga tiyak na nasyonalidad. Halimbawa, ang ilang kategorya ng domestic worker ay may specific na listahan ng source country. Ang ilang construction rules ay maaaring may nationality-based na allocation rules depende sa mga kota ng employer. Hindi ibig sabihin nito na excluded ang mga Pilipino sa lahat ng roles. Malayo sa iyo yun. Pero ibig sabihin nito, para sa ilang tiyak na kategorya ng trabaho, may mga nationality eligibility requirements na dapat tignan bago mag-apply. Pangalawang dahilan, employer quota at dependency ratio. Ang bawat kumpanya sa Singapore na umuupa ng foreign workers ay may quota. Tinatawag na Dependency Ratio Ceiling o DRC. Nililimitahan nito kung ilang foreign workers ang maaari nilang uupahan kaugnay ng kanilang kabuuang workforce. Kung naabot na ng isang kumpanya ang quota nito, hindi na sila pwedeng umupa ng mga work permit holders. Kahit gaano kakahusay, kahit gaano sila kailangan ng workers. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang nakatagong dahilan sa likod ng mga work permit rejections na hindi palaging malinaw na ipinapaliwanag ng mga agency sa mga applicants. Pangatlong dahilan, levy cost. Para sa bawat work permit holder na inuupahan nila, ang isang Singapore employer ay kailangang magbayad ng buwanang levy sa gobyerno. Ang halaga ng levy ay depende sa sector, sa kwalifikasyon ng worker, at sa paggamit ng quota ng employer. Habang mas mataas ang paggamit ng quota, mas mataas ang levy rate. Ibig sabihin, ang pag-upa ng isang pag-work permit holder ay nagiging mas mahal para sa ilang employer habang papalapit sila sa kanilang limitasyon. Ang ilang employer ay talagang gustong umuupa sa iyo pero hindi kaya ang levy sa kanilang kasalukuyang quota level. Hindi ito rejection ng iyong sarili. Ito ay isang issue sa gastos ng negosyo. Ano ang maaari mong gawin? Bago mag-apply sa anumang trabaho sa Singapore, itanong sa iyong agency o recruiter ang tatlong tanong na ito. Bukas ba ang kategorya ng trabahong ito para sa mga Filipino nationals? May available quota ba ang employer? Kaya ba ng employer ang kasalukuyang levy rate? Ang isang lehitimong agency
ay makakapagbigay ng sagot sa lahat ng ito. Kung hindi nila masagot o kung iniiwasan nila ang tanong, iyon ay isang babala. Maaari mong tingnan ang website ng MOM para sa listahan ng mga approved occupations at sector-specific rules. Pampubliko ito. Ang work permit ng Singapore ay binubuo sa paligid ng mga employer eligibility, sector rules, quota limits, at levy cost. Ang pag-unawa sa sistemang ito ang pagkakaiba sa pagitan ng maayos na deployment at ng rejection na walang paliwanag. Mag-subscribe sa OFW Gabay. Sa susunod na video, ano ang gagawin kung nagbayad ka sa agency mo pero hindi pa dumating ang visa? At paano mo protektahan ang iyong sarili bago pa lumala ang sitwasyon?